avoid the spirit of rebellion. Dapat sa loob ng simbahan natin, we have to teach our people to learn how to submit to the leaders. You know, absolutely, nakakuha tayo ng mga values naman like this. Magsasabit lamang ko sa iyo, iba'y tayo. Alam mo, kaya nag-test ng submission, when you are disagreeing, and yet you are submitting, is submission. Kasi may point na dadating, yung mga leaders ninyo, hindi pasok sa standard na iniisip mo eh. Ano kaya nangyari kay Joshua, nung sinabi ni Joshua sa kanyang mga sundalo, Joshua, ang gagawin natin sa Jericho. Nagkakadyan pa lang ng mga generals ko. Sabi ni Joshua, ganito yung strategy natin. Ang Jericho, ang sabi-sabi mo ngayon, makukuha natin. Praise God, sabi mo natin. Ito gagawin natin. Grabe ni mga kanunulupin mo, general. Mag-istroke siya ng dyan, lalaki na katawan. Sabi sa kanan, dyan ko pa sa naman na ito. Kaya di na kami po, wow, Joshua. Kuha ka ng gagawin mo. Ikaw tumuto. Kung ikaw ang general, bakit music? Bakit music ang instrument na kasi sabi sa akin ni Lord, isang araw, isang kikot sa ulo. Sa pangalawa araw, isang kikot sa pagpilitaw, ito yun. Yun ang strategy. Kung kayo ang may common sense, makikinig ka. Kung gagamitin mo ang common sense, hindi ka magsasabi. Amen. Ang tanong ko sa inyo, tama na si Joshua kayo. Pero sa natural mind mo, hindi accept na ulo eh. Paano kagay pala ito na nakakala sa kapulitan? When was the last time you realized that your pastor, your leaders, receive something from the Lord? And when he talks, he's funny. Sino-sino kaya ang maniwala? Hanga ako dun eh. Sabi ni Joshua, galing mo dami niya. Iigat. So, imagine mo kayo sundalo. Gusto mo ng pera. Pala na ako. Tinigil na lang. Ganito mo talaga. At least nagsasabi eh. Alam na kung bakit wala tayo sa mission? Kasi yung mga pastor wala sa mission. Dahil sinachallenge yung authority. Lagi nilang sinachallenge. May isang pastor lumapit sa akin, baptist. Pastor, gagawin nila. Gusto ko sana mag-G12 eh. Eh, yung aming mga leader sa baptist kasi ayaw. Hindi mo ito mag-G12. Eh, pastor, nangusap sa akin si Lord eh. Eh, leader ka eh. Ang hindi mo sabihin, pastor, gusto ni Lord, gawin ko ng vision, pero yung mga leader ko, ayaw. Susundin ko yung leader ko, hindi si Lord. Sabi ko kapatid, hindi mo naintindihan sa vision to authority. Sinabi ni Lord, gawin ko yung G12. Sinabi ba ngayon? Hindi naman, pastor. Hindi naman ba naman yun eh. Sumunod ka muna. Susunod na yung day. Amen. Alam mo, sinunod na yung tayo mo. Sabi ko, kumusta ka na? Hindi ako nag-G12 yung pastor. Bakit? Eh, ayaw mo leader ko, ano ginagawa ko? Hindi, disciple pa rin ako. Pero hindi ko tinatawag ng G12. Ano pa ginagawa ko? Eh, hindi ko tinuturuan ko paano dito. Tsaka nagsimula na kami nagsisarap ko nung dito na ako G12. Sabi ko, talaga ko dito to. Walang pangalan na G12, pero nag-G12. Sabi ko, ano na ito? Sabi ko sa'yo. Yung baptismo na di-evangelize. Oo, pastor. Kayo ba nagpapalaw? Oo, pastor. Kayo ba nag-design? Oo, pastor. Kayo ba nagsasara ka ulit? Oo. Alam niyo ba? Yung baptismo, pag-G12 yan, hindi na nila alam. Sinuniwala ko ba ang Methodist dati ng G12? Ikaw na lang, hindi nakakalam. Tanong, totoo bang nag-win-win na kayo ng soul
Ibig sabihin mo pa kayo dito, hindi nyo naman alam. Diba ako sinabi na? Iyan ang G12 eh. Ang G12 main strategy, mag-building tayo, yung gawin natin, i-preserve natin, kung masulit natin. Pag na-preserve natin, i-disciple natin. Pag na-preserve natin, isa-sell out natin. O yung G12. Ginagawa ng ba yan? Diba daw, packaging, may mama, may sibata, Amen. Magkaiba na ng lasa, pero tinaman pa rin. Amen po ba? Mga kapatid, wala yung bago natin. Iba na ng luto. Amen po ba? Bakit ginagawa ng luto? Minsan nagko-conflict tayo sa submission, pero sa totoo lang hindi yun. Mga kapatid, pag sinabi ng leader, obey. Pag sinabi ng leader, iwan. Amen. Because kapag nakita yung membro na nandito kayo sa business, yung members na magsasabi siya, may pwede ako siya. Mahal na araw ako, 5 years ago. Pumunta ako sa business, nakakagulo sa simbahan namin. Sabi ko, anong nangyari? Pastor, may problema. Nakita ko isang dumadalo sa simbahan. Sa buong puso, dumudugo pa yung ito. Ano nangyari dyan? Pastor, sinapa ng disciple mo. Ano? Sabi ko, yan niyaman mo. Disciple ko tayo sumunod. Disciple ko sumunod. Sabi ko, ano nangyari? Ito, biyak. Sabi ko, dumudugo yung puso. Musang yung puso eh. Sino kumasa niya? Pastor, yung disciple mo. Asin mo? Nasa mga ako sa tawagin mo, pinatawag ko kumakaya. Ano ginawa ko dito? So, sinupunin. Ano ginawa ko? Kasi pastor, hindi ko naman isip. Ang dami sinasabing masama laban sa iyo. Kaya naman na sila pa. Sabi ko, nakasamahin mo. Sabi ko, yan ang papapala ko. Sabi ko, dito. Kung nandito ang 12 patay ka na ngayon. Doon ko may disciples that way. Because yung mga disciple ko, they are submissive to their leaders. Sino sa inyo mayroong alapet na pag may gumala ko kay Jesus, mananaga ang kakagaling kayo na. Are you listening? Are you listening? Ano tayo? Tingnan mo. Totoo ba ang pastor ay hindi kinakausap kundi pinag-uusapan? Buti na lang sa Methodist mo lang din. Makakasok na naman yun ngayon. Totoo ba na sa Methodist na ang pastor ay hindi tinutulungan kundi pinag-tulungan? Hindi mo mga pastor natin. No, ang pastor dapat tinutulungan. You see, if we don't develop these values, paano yung magbibigay ng command and nobody is willing to follow? Listen, the quality of your command depends on the level of the submission. Nothing will happen to an army once your soldiers is not willing to follow the command. Kaya kita sa simbahan mo natin, hindi tayo makapagpatakbo ng invasion because nobody want to listen to the command of the commandment. Pag kayo pastor, magkukuman kayo paano kung walang willing? Pagsabi, hindi po ito. Ang pastor, may tatlong dalawa yan. May oras na parang makakay. Nangihimas kayo. Yung mga diskaras, wala na kayo. Hindi kaya na kayo. Pero pag simbahan kung tatay, hindi na tao yan. Yung isa naman, parang manager, dapat organize, dapat pinipilano. Manager ka naman. Yung pangatlo, dapat commander ka. Sabi ko sa members ko, kung di na mga asahan ko parang tatay lang. Kung ako puro father siya, hindi ka naman church natin. Kung ako mga puro manager, baka
I have to command. And the written of obedience must be one. Nakita ko kaya naman sa simbahan namin, meron kami ng written of obedience. So, kung ako sabi, kaliwa, dito sa kanan, yung pala lahat kumakaliwa, iba kumakaliwa, kumakatras, kanan, ano ba naman kayo, wala na susunod sa'yo. Di ba kaya nasibahan natin? We are scattered army. We are not willing to follow. Kasi mga tubo kasi ng mga leadership. Kaya wala paano ba siya? Everybody wants to be a leader, and no one wants to follow. Ang ibigay mabuti, ang unang ituturo nyo sa simbahan mo is how to follow. The first topic that Jesus spoke to Peter, come and follow me. Amen? Pumunta ako sa pumunta ko, ang topic ng followership, puro leadership. Yan ang Pilipinas. Gusto na leader, walang susunod. Sabi na natutunan, sa simbahan. Kasi sa loob ng simbahan, pag sinabi ng leader, walang susunod. Mga kapatid, ibalik natin ang submission to authority. It's your people to follow. Walang kwenta ang galing mo, kahit anong galing mo, pastor, kung wala naman sumusunod sa'yo. Subukan mo yung pastor, hindi ka mo magaling, pero sinusunod ang dami nagagawa. Tama ba yan? Hindi siya magaling, pero sinusunod. Yung mga grade 4 na pastor na San Jose, sama hindi walang mataas na pinag-aralan. Ang asset niya na, pastor, ito na dito. Pag ako nagsalita, sumusunod ang tao. Ito ang nagawin ng grabe kung saan sabi, pero walang sumusunod. Mga kapatid, walang gagawin ng kwenta ang simbahan kung ang mga tao walang sinusunod. Mayroon akong challenge sa inyo. Kasi naman, minsan mo, pastor, parang hindi mo talaga susunod. Kamay mo po. Balikan mo lang po yung agila. Ang agila, hindi na naghahanap ng sumunod sa kanyang crowd. Isa lang ang prayer niya, sana sumunod ako sa akin. Self-leadership. The only person that follows himself is himself. Bakit tayo mahanga sa akin? Wala naman siyang following. Wala siyang crowd. Eh kahit wala ang crowd yun, walang sumusunod. Nakakamiss sa akin. Hindi hukom ng agila na isunod sa kanya. Self-leadership ang ginawa namin. Nakakapagay. Subukan mo pasunurin ang sarili. Wala kang susunod sa iyo. Alam mo mahirap? Tayo ang sumusunod sa sarili natin. Kaya wala nang gusto sumunod. Discipline. Gusto natin ang submission to authority, but it requires integrity. Amen. Gusto natin sumunod ang mga tao sa akin, but they are looking for your consistency. If you are not consistent, if you don't have integrity, then you will not follow it. Followership is so important. Kaya sa simbahan po natin, habang bago po yung dumating na tao, magpakita na tayo ang tinatawag na followership. Bibigyan ko sa illustration po. Isang denomination, gusto nila magsarapin, gusto nila gawin ng chip. Sa kanilang denomination, pare-pareho sila ng level. Ang tawag sa kanila, superintendent. Ang problema nila, ang superintendent, ang pipiliin, 12. Mas mapagpili mo ano yan. Bakit? Pag pumili kami ng 12 dyan sa kami, wala na yan. Yung amin sasamahan ko. Sabi ko,
Hindi sasama niya. Bakit? Kailangan. Pastor, ang gagawin na paano siya umaano? Sabi ko, sasama ang loob lang yan. Kapag empire builder yan. May mga pastor na empire builder. Hindi sila kingdom builder. Sabi ko, kaya ito ako nila. Kinausap ko yung superintendent talaga yun. Sabi ko sa kanila, hindi sa gender. Hindi posisyon. In fact, pag sa ka, nobody can stop you to become fruitful. Pag nasa one ka, nobody can stop your promotion. Once you fulfill your duty, no problem at all. Sabi ko, whether you like it or not, may pipilian lang siya para masismasyon. Yung matigil natin pinatay kasi. Ano na sabi ko? Mas po, pero sa akin, hindi ako natatay. I will submit. Sabi ko, kasi ito. Alam ko, hindi na yung kanilang structure sa denomination nila. Nag-submit yung superintendent sa ilalim ng superintendent. Sabi ko, nawala ka posisyon ng hindi kasi superintendent pa rin naman. Oo, wala. Kaya hindi ka na superintendent. Hindi na ako pasok. Hindi na superintendent pa lang ako pasok. Sabi ko sa kanya, pinawala ka sa'yo. Wala. Pero under ka na. Pastor, under ka na. Kasi ito ang pinalamin. At para sa kapakanan ng ayusan at ng ahilan, I'm willing to go down. Sabi ko, alam ko, nung bumaba yung kanilang mga superintendent, nagpasakop sa isang superintendent, nakita na may evidence sa Diyos nila. Sabi ng pastor, this time, ako ang mamumuna ng disciples sa Diyos. Lahat ng members ay disciples. Alam mo, sabi ng mga members, Pastor, we are willing to be under you. We are willing to be under you. Sabi ng pastor, bakit? We saw that superintendent is willing to be under. Naging putemyo ang pastor ng salvation. Sino sa inyo nanghahanap ng empire building? Pag empire, nag-iisip mo sarili mo. Pag kingdom, isipin mo, o kailangan ng mga sa baba para sa kapakanan ng empire. Kaya mo gawin mo. Sino ito willing to build kingdom of God? Sometimes we have to do it. No? Kaya, ang submission na authority mga kapatid, kung gusto nyo magawa ito, magsisimula sa ating mga leaders. Amen. Sino-sino na pastor, gusto mag-demonstrate ng 100% total submission sa inyong mga leaders. Maniwala ka kayo, iba ang mga nangyayari. At pagpunta mo sa simbahan mo, ikaw mismo, may power personal experience ako. Nung hindi pa po ako national coordinator ng GTL sa Philippines, GTL pastor ako. Parang na rin ako na may mentor ng pastor. Sabi ko nila sa akin, one day kukunin na po ako isa sa national club ng pastor, Cesar Castellanos. Sabi sa akin po, Pastor, ba't ka ba magpapaan-under sa pastor Cesar? Eh, sa Pilipinas, kilala ka lang dito, ikaw na dito. Ba't ka magpapaan-under? Sabi ko, bakit dito sa Pilipinas? Ito ang missions na reso. Global ito, Pastor, napakita ko na tayo. Hindi na ito sa Pilipinas, global na siya ang missions na ito. Pero Pastor, parang ko, makakapigilan kami. Kasi tingin ng tao, pag nagsabit ako, makakukumpay ako. Alam niyo po nangyari, sabi ko, no, I need a leader. I want to submit to my leader. Nagsubmit po ako sa leader. And now I am an authority. Akala mo iba, pag nagsubmit ka, mababa yung authority. Alam mo nangyari sa akin? Sa'yo nga, alam mo nangyari? Kung naging G ako ng Pastor Cesar, sabi ni Pastor Cesar, how I trust you, and I'm going to do it. Kasi Pastor Cesar, siya po nagtuturo siya ng Panginoon. Sa dami niya ng schedules, hindi niya napuntahan lahat. Si Pastor Cesar, tatawagan ko ako, Pastor William, pwede ba ikaw pupunta sa iyo? Hindi ako makapunta. Ikaw na lang pupunta. Sabi ko, hindi pa namin magsabi sa authority. Pagpunta ko siya ng bansa, sabi ko sa tao, I came in the name of the Lord who sent me. Amen. I come not in my name. I came in the name of the one who sent me. Eh, pag nalaman na ako design ko ng Pastor Cesar, bakit naman sa akin?
Pagdating ko sa private school, business class mo na bakit? Akala ko, mawawa na lang. Kakanda naman. Nakakita na kami ng pulis, kamay authority. Yung warrant na nakaganon pa eh. Naglalakad sa kanya. Yung sila, may warrant din. Gaganon siya. Hindi pwede huliin siya, wala siyang authority. Kaya lang yung pulis, magsasabit na sa boss niya. When you are submissive, you gain more authority. Amen. This is what I learned from my experience. Kaya ang teaching ng Bible, maganda to. Huwag yung sasalumatin. Kaya dapat i-promote natin sa simbahan na ang submission to our leaders is our core values. Mahalaga to. Tingnan nyo to. Pag kayo ng G12, tingnan nyo ha, paano mangyayari kung walang submission? Eh lahat ng member dapat mag-sell. Walang sumunod sa'yo, paano gagawang mission? Siyempre, pagkagawin yung mission, retraining. Normal ang retraining eh. Tingnan ko yung isang kaibigan taga-apon, isa nung kaibigan mo taga-apon, pastor. You just simply don't know how our leadership constantly expose us to leadership training para ma-upgrade kami. Alam mo yung simbahan kaya hindi umaangat. Ayaw na din ng leadership training. Pag kayo gumawa ng vision, i-train mo din yung buong simbahan para ma-develop nila yung tamang understanding ng visions na ito. Tanong, paano maayon yung sumunod? Paano magagawa? Pero kung yan may core values ng submission, sasabihin ng mga tao, makakapagod ito para sa akin, dahil yung kontra. No, this is not. We trust the pastor. Because the pastor is doing. Pwede ito ba? Sino ba bibilis ang gawain pag sumusunod ng harapan? At babagal ang ministryo. Tignan ba ito? Tingnan nyo. Paglalagay ka ng standard, tanong mo, nagsasabi ba ang tao sa standard? You see, setting up a standard is one thing, and submitting to a standard is another thing. Amen. Subukan mo, mag-set up ng standard. Alam niyo kung nangyayari? Get ready for this. People will get out. Because people hate standard. They don't want to submit to that standard. Amen po ba? Panoorin mo sa airport, magtatawa ka. Pag bukas mo sa airport, iskan lahat. Bubad sa patos. Akala mo kawa. Sa patos ko. Magkala ko sa iyong ko. Magkala ko sa apinis. Ganun mo na. Kaya naman siya, check para wala makapasok ng buong. Kung hindi kayo check namin, sige, sa taas na lang kayo makita-kita. Ng mga terorista, di ba? Pero because of that command that must be obeyed, it protects you. Tama mo ba? Minsan na yun siya nakastanda. Alam niyo po, pag ako nasa Amerika, alam niyo saan ka makapasok eh. May inaangin ko ito. Huwag yung sapatos, pagpasok, pati bulbos, titilig. Hindi mo bulbos, kasi papahit siya papel, dahil sa computer. Kasi paano yan? Atin ito, baka meron kang bakas meron pintura. Baka meron. Lahat tinitingnan eh. Sabi ko, bakit ka lang dito? Pero sabi sa akin, it's for your protection. Bakit? Dahil mo dito sa akin. Tama mo ba? Bakit may mga sumasama meron pa? Bakit may pinapasama mo? Kasi nang nakakalusot yung mga tao, ayaw magsabi niya. Mga kapatid, alam mga sabi siya ito. Subukan din magpapapal ng standard ng plano sa simbahan, pero walang susunod. Mga pastor sasabitan ko mo. Kaya galing mga pastor number 1, kadalasang kalbo. Sino ito ang naniniwala dapat ibalik ang
submission sa authority, sa authority. Amen. Ito ba? Number 6, commitment to time. Commitment to time. I am committed for time management. Sa Amerika po, wala kang tao. Pastor, hindi magiging effective ang G12 dito kasi iba sa Pilipinas, iba sa Amerika. Alam mo sa Amerika, mga tao na busy. Sa Pilipinas, medyo hindi busy. Sabi ko, kaya kami lumago kasi wala kami magawa sa buhay namin. Diba yung sabihin? Sa mga tayo, busy-busy, kaya hindi kayo lumalago. Ang ibig ko sabihin, sa katamaran namin, lumago kami. Sa dahil ng wala kami magawa, kaya kami lumago. Alam niyo po, ikaw na sa Amerika, ang tuwan-tuwa ako ng Biblis. Alam niyo po bakit? Kasi nakita ko yung mga tao doon na mali ang mindset. Ang trabaho ng pastor, itama ang mindset ng mga tao. Pastor, sa Pilipinas, diba? Diyan sa Pilipinas, may katulong kayo. May tagal na baka, may nagalinis ng bahay, may nag-alala ng baka. Pero kami sa Amerika, pastor, kami naglalaba, kami naglilinis, kami ang yaya, kami na nagtatrabaho. Iba din yung pastor. So, ano yung sabihin? Hindi ka naman siya serve kay Lord. Pastor, iba nga dito eh. Kaya mga church dito, hindi lumalago. Kasi yung iba dito, pastor, iba culture. Pero hindi culture, iba values. Sabi ko, let's say this way. Alam niyo ba, pag naglaba kayo, kinabukasan, may madumi ulit. Tama. So, kung iniisip mo, kaya ayaw mo mag-serve kasi may labahan ka, habang buhay ka lang hindi makakapag-serve. Kasi may labahan ka, araw-araw eh. Amen. Maliban pa kayo yung asawa ka lang, wala pa na nalabahan. In-expect hindi mo gagawin. Kailan ka naglinis ng bahay na hindi dumumi? Alam ba kung bakit may washing machine? Ang washing machine kaya na-invento para maging servidor na. Tama mo ba? Malalim na revelation na yan. Sabi ko sa mga Amerikanong Pilipino, dinidevelop nyo kasi yung excusiologist spirit nyo. Excusiologist, mga masters of excuses. Excuse lang naman lahat yan eh. Tingnan nyo ha. Bawal kayo pumasok sa Amerika eh. Pinasok nyo eh. Nakagawa kayo ng paraan eh. Tama? Tama, pastor. TNT kayo, wala kayong dokumento. Ngayon, American citizen ka na eh. Walang naging handa. Tama, pastor. Pagdating mo, karton ang dala mo eh. Ngayon may bahay ka na, may kotse ka na. Nagawa mo lahat ng paraan. Mag-share-group ka na, hindi mo gawa ng paraan. Di basta ang excuse niya, di ba? Ay, kung talagang hindi ka tatablan, ito na lang gagawin ko. Ipag-pray na lang kita. Salamat po, pastor. Panginoon, sunugin mo na ang bahay. Lahat ng dahil. Wala na akong handa sa kanyang pagpilitin sa ang ganda ng prayer. Panginoon, tanggalan mo na ulit siya ng trabaho. Yung magiging homeless siya. At muli ka na naman niyang maaalala. Nung sinabi ko po yung nag-iyakan ng mga Pilipino malagkaan, sabi ko sa kanila, ang walang utang na loob. Natauhan sila. Bakit? Yan ba ang sasabihin ko sa Diyos? Wala akong tayo. No. Wala kang values sa paggamit ng time. Yung pinakaunong ginawa, pinakaunong ko sila 168 hours. Tingnan mo mga kapag-sisan ko.
24 hours a day. 168 hours. Sa 24 hours na hindi mo sa 24 hours. 8 oras na trabaho, ilan matitira? 16. Matulog ka ng 6 na oras, ilan matitira? 10. I-date mo yung asawa ng 1 oras, ilan matitira? 9. Isama ko yung anak mo ng 1 oras, ilan matitira? 8. Paglinis ka ng bahay ng 2 oras, ilan matitira? O, ano ba gagawin? Ano ba? Sasakay pa ako sa oras ng 2 oras, ilan ba matitira? O, ano ba gagawin? Sige. O, wala ako. Hindi mo masabi. Hindi mo masabi mamamasyal. Masisira ka. Hindi mo masabi manonood ng TV. Masisira ka. Hindi mo masabi mag-Facebook. Masisira ka. O, ano gagawin mo? Siyempre, isipin mo, yung mahalagang priority ka natin. Tanda mo, nakatulog ka na, nakapagtrabaho ka na, nag-spend time na sa wife mo, sa anak mo, nakabiyahe ka na. Tapos ka nakatrabaho, ano gagawin mo sa 4 oras? Yung 4 na oras na yan, yan ang tinitingnan ng Diyos sa'yo. Kung may 4 na oras yan, sabihin, araw-araw, 4 na sa'yo, pwede. Amen? 4 na oras, tayo mo ma-evangelize yan. Pero, ano sabi mo? Busy. Walang time? No. Wala ka ng value sa time management. You have to bring this to your people. Paano kung ano ng multiplication? Walang time. Paano ka mag-trade? Walang time. Paano mo ilalagay sa cell? Walang time. Paano yung gagalaw sa kita? Walang time. Pero walang values na commitment sa time, hindi mo na makinabangan. Amen. Alam nyo, kailangan natin mga pastor, dapat magkaroon tayo ng pasilos ng mga excuses. Tama po ba? Tama. Amen. Sabi ko sa mga businessman, saka, alam nyo, may kwento ko po ito lang sa ako. It happened about 6 years ago. Pero isa ka matandang nagsisimba sa simbahan. Ito po yung siya sa pinakamatigas pa ulo. Super talaga. Tumawag sa akin na madaling araw, pastor, yung favorite ng members, nasa ospital, pastor. Nasa ospital ngayon, pastor. Nag-request na bisitahin mo siya. Sabi ko, talaga naman, naalala pa ako. Ito yung mag-gusto ko yung pumunta ako. Naalaman ko, nakatago pa na sa pasyon. Ay, maraming katapang patay. Sabi ba naman po, Pastor Ed, gusto ka daw nakausap. Tinignan ko po, nakaratay, tinignan ko yung mukha. Labas yung dila, nakangiwin, yung kamay na kagano. Sabi ko, what a pitiful situation. Kawawa ko na kamay. Bagamat asawa ko sa kanya sa tigas ng ulo, parang bumait ako sa kanya po. Nakakaaw. Sabi ko, tayo, mag-uwi mo na lang, natulungan kayo ng Panginoon. Alam mo sa umiyak. Sabi sa akin, ay ko, gusto ko na mag-siyag kayo. Ang isip ko. Okay lang ka na. Pastor, ang dami kong pagkukulang kayo. Marami na kayo. Tinatawag ako dito. Tayo ko dito. Pastor, pag-pray mo ako, magsiserve na ako kay Lord. Magsiserve na ako. Hindi makalakad. Hindi makatayo. Di ba po salita? Ang problema mo po, hindi ka pa. Interpret na ako. Pastor, pag-pray mo na po ako. Sabi sa akin, nag-pray mo na. Panginoon, sa loob ko, kunin mo na lang. Bakit naman po ang Panginoon? Tinutunan pa na namin po. After 5 days, namatay. Malungkot sila, masaya ko. Dami ang tao. Hindi maalala ang Diyos. Pagtumba na, ay kailangan
laba. Mamumukaya ko sila. Gusto nyo ng extension? Bigyan nyo ng dahilan. Bigyan nyo ng dahilan. You want more time? For what? Sinabi ka sa Amerika, kung sa church pa doon sa New Jersey, mga excusiologists yun. 120 ngayon, nasa 600 na sila. Nagkakaroon yung mga value system sa isip nila. Tutuwa ko dahil sa Amerika po, nag-set up kami ng isang model sa LA, isang model sa Virginia, isang model sa New Jersey, at saka isang model sa Texas. Mga cheaper churches. Sabi nila, hindi ito mag-work sa US. Sabi nila, sabi nila ginagawa ito, kaya hindi ito mag-work. It can happen everywhere. It doesn't work because you are not working. Pag walang tamang value system, walang strategy na mag-work sa iyo. Pero pag may tama ng value system, meron ang strategy mag-work sa iyo. Ano po ba? It's a matter to find out the superior strategy. Yung nanandiwan na so, yun ang dapat talaga sa iyo. Ano niyo kapag yung sibado, yung mga biyero, yung estudyante, walang time. Yung businessman, walang time. Yung mga professional, walang time. O siya, makitira sa mga biyero. Sino pa may time? Yung wife mo, walang time. Kasi sino pa nandito na? Si pastor na ako, sige, hope you make it. May nanonood ko naman tayo mga kapatid. Para sa akin, mga kapatid, ibanin natin ang importance ng time management. Amen po ba? Dapat tulungan natin sila mag-invest ng kanilang time. Tama po ba? Alam mo, isa sa na-observe ko, yung mga tao, parang ganyan na ganyan sa personal training. Oh, pero alam mo, personal training, it only lasts for only 12 to 14 months. Connection lang pala. Minsan umaangal yung mga tao, kinuturot ko sila, 20 minutes. Doon ka. Ito kwento ako sa iyo ito. Ilang taon na bago maging isang doktor? Sa pag-aaral, ilang taon? Ilan? 10? No. Kasi pag 10, high school graduate ka pa lang. No. Kasi grade 6 tsaka 4 year. Hindi ka pa pwede mag-doktor. Ilang taon? 24. Mga 20 plus. 24. Sa loob ng 20 plus, you have to wake up early. Tama. You have to do your assignment, to do your research. Tama. You have to review, you have to pass the exam. Grabe lang, 22 years. Nagawa mo yun. Then on the last year na pag-aaral mo, kukuha ka ng board exam. Tama? Mag-review ka talaga ng todo yan. At ipapasa mo yan. Bakit? Pag isang doktor, tama ka rin. Imagine mo yung pinagdaanan ng hirap na yun. Tiniis mo yung buto, tiniis mo yung puya, tiniis mo yung lahat, tiniis mo matapos mga. Ilang taon? 24 board exam. Tama? After board exam, nag-practice yung doktor. In a matter of 1 week, tuwa yung doktor na to namatay after 1 week. Namatay. Posible ba mamatay in 1 week? Kaka-graduate pa lang. Meron nga, lawyer. Batak na siya, na-accidente ko siya, kinabawasan patay. Ito, uling ng Panginoon, nakay 1 linggo naman siya. At least, naka 1 week. Dumating sa harapan nito. Ano ginawa mo sa doktor? Sabi ng doktor, doktor po ako. Ano ginawa mo? Pagiging doktor? Tinulungan ko po yung may sakit. Ano ang ibig ko sabihin? Nagpagaling po ako ng may sakit. Bakit? Ano ba sakit pinagaling mo? Sipon. Ano ba? Sipon, tsaka ako.
yung pera mo, yung kulong ko, mali ka rin. So, ano nagawa ko sa mundo ito? Nagpatalim po ko ng ulo, sipon, nagtatake, at kulo. Okay, sabi nito, ilang taon mo pinagkakalit? 22 years. Pumasok mo sa Paris. 22 years. Next. Ano pa ba? Ako si Moko. Ako ang dito. Ano ginawa ko sa ilong ito? Wala po akong ibang magpapamalaki, Panginoon, kundi yung aking 12 disciple. May 12 disciple. Just like you, Lord. Lord, hindi ko ng kanyan. Pag-ibig na po sa likod, may 1, 4, 4, 2 yan, Panginoon. Ay, yung 12 mo, may 12 din. Yes, Lord. Kapag kumanong kayo, Lord, makikita niyo sa likod ng 1, 4, 4, yung 1, 7, 2, 8. Lord, ang dami mo na disciple. Just like you, Lord. Hama, Panginoon. Ano tinapos mo? Post-encounter, Lord. Post-encounter. Post-encounter. Labit din po ako ng disciple of leaders. Ilang taon na tayo? Hindi for 12 months na. So, ilang taon na nakaraan? 22 years old. Anong ginawa mo? Ubo, sipon, nagtatail, kulugo. Ilang taon? 22 years old. Moko, ilang taon na training? 12 months, Lord. May 12, may 144, may 1728. Just like you, Lord. Hindi nakikita yung time sa training na mayroong eternal value. Inahalagahan, sipon, ubo, nagtatay. Asa ang eternal value? Dok, you better wake up. Habang buhay ka pa. Bakit? Pagdating kay Lord, walang dating sa atin eh. Pag-training sa church, wala yan. Pagdating sa mga training, doon tayo practice. Pero pagdating sa mga internal consequence, walang dating. Post-encounter, encounter. Dapat araw-araw yung encounter na yan. Araw-araw ang burning bush emotions. Araw-araw pa yung Jacob's ladder. Masarap yun eh. Bakit walang tayo? Wala kasing values ng tayo. Sino sa'yo gusto gamitin yung time ng tao? Sana may tawag sa church. Amen? Sa church po namin, na-bless ako naging values na namin ito. Pag may newbie, ginagawa ko ng mga leaders na baka nag-invite siya. Tulog ka na yan. Tao dyan, pre-encounter. Ito. Post-encounter. Talaga ako, yung pre-encounter, inahanda ka para sa encounter mo. Alam mo, pagka-encounter mo, post-encounter. Dami no? Dito lang ito. Ito tao dyan, SOL1. Ano yung ibig sabihin? Yun yung dinidevelop yung foundation of faith. Ito, ang tawag dyan, SOL2, preparation and self-leadership ability. SOL2 din yan, yun yung pag-develop ng leadership mo lalo. Ito yung school of leaders, pang-SO, pang-leadership. O sige, uwi ka na. Kasi mag-train pa ako. Hindi naman kasali.
Ikaw sabi dito, kami lang to. Ikaw naman, hindi ganito. Alam niyo po yung ano, pag nakunin. Sabi niya, everybody is in the dream. Nakaka-inchik yun. Pag pumasok ka sa church, ikaw nagdinig yung dream. Kaya sasabihin sa puso mo, dapat kasali ka rin dyan. Bakit? Nakita niya sa buong simbahan, lahat nag-dream. Siya lang nagpili. Sa simbahan natin, lahat hindi. Siya lang ata nag-dream. Tama. Tama. Because hindi ka natin bagong system eh. Sa tayo para ng pala. Number 7. Lifelong relationship. Lifelong relationship. Kung ganito ay nasa Makati, at kayo nasa Ortigas, pati hindi po yung church mo. May church mo. Doon kasi po, yung lipatan ng mga miyembro, makikinig. Oo, gano'n. May yung mga church yung dulo F, ulaan yung mga nila na. Yung dulo F. Ha? Ano kaya yung F? Basta kayo lang mag-isip. Maraming F doon eh. Basta yung dulo F, puro F. Sa kawalan ng values sa loob ng simbahan ng lifelong relationship, ang mga tao sa simbahan nagbibigatan sa simbahan. Kaya yung isang F doon, tuwan-tuwa sa kanyang paglago, hindi na alam, majority at transferee. Tuwing lumalago sila, may umiiyak na ulit na simbahan. Di ba isa kayo doon sa umiiyak? Buti na lang wala sa inyo mga membro na lumipat doon. Amen. Minsan maraming pastor na nagsusunod sa akin. Pastor, nakaka-bad trip. Yun na, may bad trip. Bad trip ako na, pastor. Bilang mo, pastor. Yung bilang ko, nilagaan ko, lumipat lang sa kanila. Bakit na nangyari? Simula na nagtulong ng G12 na yan. Alam nyo, tingnan niyo po ito mabuti. May tanong ako, ano malaki? Change life or change church? Ano mas madali? Huwag niyo sabihin yung dapat gawin, yung ginagawa. Okay? Ano madaling gawin ng tao? Change life or change church? Kaya pastor, kaya ito mga pastor, hindi na ino-open yung mga members, baka mag-change church. Sino willing mag-offend? Ubus na ito. Balik ka. Diba ang value system ng mga Christian ngayon? Are you listening? Hindi na sila ngayon pang-lifelong relationship. Uso ngayon ang spiritual divorce. Huwag lang tayo magkasundo, hiwalay na tayo. Kaya tayo mga ugat ng mga Christian sa church, pwede ba ako mag-recommend sa inyo? Tingnan nito. Magsabi kayo. May mali-discover kayo sa mga church nito na ang church nyo, yan ang kanyang apat na simbahan. O unless you really evangelize, then that is their first church. I discovered this. Nako, isa na kaibigan kong pastor na sila dyan sa Quezon City. Nagpala kayo ng church. Ang laki. Malungkot po siya ngayon dahil lahat ng misyon niya hindi ng mga F na yun. Malungkot siya. Sabi ng pastor, nag-transfer. Sabi, bakit nag-transfer? Kasi pastor, nagturo na ako ng nakaka-offense sa akin. Kapatid, bakit hindi na tinuruan ang church dito ng values ng lifelong relationship? Kumanda kayo sa Exodus. Amen. Maniwala kayo. Massive ang mawawala sa church. Tingnan mo. Explain nyo ito, ganito. Noong nanganak
ang nanay mo. Alam mo ba na siya ang nanay mo? Hindi. Wala kang pinipiling nanay ng bata ka. Tama? Nung nagmula ang iyong kamalayan, nakita mo yung mukha ng nanay mo. Amen? Don't you know that the most beautiful person in your eyes is the face of your mother? Amen? The most beautiful face ng isang tatay ay nasa mukha ng tatay mo. Kailan mo inisip na umalis sa tatay at nanay mo? Hanggang sa mulaki ka, mayroong built-in value system that this is for a lifelong relationship. Bakit pagdating sa spiritual life, parang tayo nang ibigin ng nanay at tatay natin? Tama. At parang ang galing iwanan ng mga spiritual na nahanap natin. Bakit? Hindi na mo pinilig yung values ng spiritual relationship. Naging consumerism ang simbahan natin. Nagkaroon ng consumer mentality ng mga Christians na kapag mag-i-stay lang sila sa church hanggang namilit nila yung ating consumer needs. But they are not there for a lifelong relationship. Lahat kayo may nanay at tatay. When was the last time na hindi ka pinagalitan ng nanay? Di ba yung mga bata ka lagi sinasabi, ako nakikita, ako nagsisisi, wala lang lagi may kasalanan na. Nagising sa umaga, sa muna ng usal. Kinakanta ng mga bata niya. Pero lumayas ka siya. Hindi. Sa simbahan, normal yung correction. Normal yung review. Amen. Kaya lang, pag tayo kinorek, nireview, kinokorek naman tayo para sa mga. Amen. Alam ko na natin iniisip. May isa namang fellowship. Kaya naman, isa namang utang. Lumayas sa church ko, boys. Babalikin pa yung mga rito, wala mamali. Pero may burn na ang mga ng pepe. Nandun na si Piolo, eh. Yabang. Meron ba kayo? Wala ka isa sa church na. May mga basketball player. Kaya kami lang kayo. Yung pastor sa church ng isang kayo, hindi mo sila gano'n eh. Pero kung mga kanto yung sa simbahan natin, nakidihan mo. They get out. They're so proud that they lead their spiritual family. Thinking that they will get better. No. Hahabulin pa rin sila ng buhay ng babago. Because what you need is not to change your church. You need to change others. Sino sa inyo ipopropon sa simbahan ninyo? Mahalaga sa atin ang lifelong relationship. Alam niyo po, one day parang i-effect dito sa akin yung na mag-chicken po. Sabi ko sa church, mga kapatid, I will commit my life to this church for the next 60 years. Nag-commit ako ng 60 years sa church ko. Nalapakan mo kami. Basta hindi ka na-alis. Hindi na. Sa taon na po, pagkakuha ko sa Amerika, ang dami nag-iibig. Basta dito mo, pastor. Pastor, 2,000 years ko na magpapastor dito. Kinukuha akong pastor sa Amerika. Hindi ako dito. Meron akong lifelong relationship. Kung sinabi ko, mag-stay ako sa church ng 60 years, lumapit sa akin yung balik ko. Sabay-sabay sila, pastor. Kami siya ng pastor, 60 years. Pastor, nagsama-sama ko, we just want to tell you, let's grow all together. Sabi niya, iyaw. Ang sarap makadinig ng mga tao sasabihin sa iyo, let's grow all together. Ang matagalan ito. Alam niyo po, pinapagalitan ko yung leaders ko. Yung talagang kinokorek ko na yung wala nitakas. Why?
because they are required to deal with others. But this is lifelong relationship. Kaya ang simbahan, lala ko, kasi walang umaalis. Yung simbahan natin, konting tampo lang, wala. Amen? Yung drummer, pagalitan ko, hindi mo na drums. Yung pianista, ma-open mo, hindi na papaya ko. Wala sa akin yan. Mabuti pa sa inyo, wala na. Sino rito rin na wala dapat ibalik ang value sa simbahan natin? Sabi mo sa kami mo, mabuhay kita ang makakasama. O yung asawa mo yung sinasabi ko, ha? Lifelong ina. Amen mo, kasi naman natututunan mga kapatid. Ito po, wives, kaya wala ka sa simbahan. Pakalain mo, magsisafrog ka, mga kapatid, kayo ang aking self-made ngayon, hallelujah. Next month, wala na. Bakit nasa sila? Wala na, try na po kami. Inikman ka lang pala. Ano palagay niyo sa akin? Ice cream? Flavor of the month. Alam niyo po, sa pagkakamaling, sa Batang Ortigas, may flavor of the month ko. Kung sino matamis, puluto. Pag pumait, pinipan na naman sa akin. Kaya kita dito sa Ortigas, observahan niyo, lalang mo dito, nilino dito na ito, nilino na ito. Pero nawala na ito, nilino na ito. Nag-iyakan na ito. Paano yung bintig namin? Paano yung mortgage namin? Dahil na yung mga tao. Sabi ko, hindi na right. Because people have no values for life, no commitment. Sabi mo sa akin, walang iwala. Hindi na mga pangako natin ang kinakasal tayo. For sickness and in health. Diba? For pleasure or for poor. Amen? Till death, utang. Yung sabi, utang. Set us apart. Kapatid, sino sa inyo kaya habang buhay metodista? Baka litsyon dito, di pala ko sa F. Sino sa inyo nagpupumit habang buhay ka ng metodista? Lifelong eh. Ako, pinapaplano ata dito. Sino sa inyo handa sa correction? Sa review? Sa teaching? Sa admonition? Kaya natagdado ka, family yan eh. Mga kapatid, bakit gano'n ang simbahan? Nakausap ko si Pastor Cristo sa Pastor Cristo. Pastor, hindi naman mga tao natin. Takikinig pa pala simbahan. Hindi ko naman member ko mamaya. Kausap ko sa Peter Tanch. Kausap ko si Steve Pastor ng BCL. Pero silang church, sa Shopee. Tinanggal ko na sila sa bahay. Pero Pastor, in a matter of 4 weeks lang, naging 800 ang member ko. Sabi sa akin, Steve. Siguro ako, 8 years ago. Sinakulit natin. Naging 800 ang member ko. Yung pitong church sa simbahan, patay. Namanili. Hindi ko rin. Why? People's values are not there. I'm sure, parang tayo ito. Parang tayo siya, Richard. Pastor, yung tayo ang naging artista, yung tayo ang nagaling. Wala, consumer tayo. Alam niyo ako, pinanakap ko ngayon. Nakita ko marami magandang bahay. Pero pagkakabit, doon pa rin natutulog sa mga bahay. Bakit? Bahay rin. Yan ang dapat. At ang sabi ko sa sarili ko, hindi mananatili dito